Kapobre, mayroon po akong tanong sa inyo. May plano po akong sasabak sa darating na halalan sa barangay at SK. Tatakbo po akong kagawad. Pero wala po akong pira. May pag-asa ba akong manalo? So yan po ang ating talakayin ngayon mga kapobre. Here we go. Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapobre. Araw ng linggo at pizza 19 na sa buwan ng Hulyo. Medyo lakasan lang natin ang boses mga kapobre kasi sobrang lakas ng ulan dito sa amin. So panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, update sa barangay at SK election. So sa araw na ito mga kapobre, mayroon tayong sagutin na katanungan galing sa ating subscriber. Ang tanong niya, kapobre, may balak po akong tatakbo sa nalalapit na barangay at SK election. Ang problema po ay wala po akong pira. May pag-asa ba akong manalo, kapobre? So yan po ang kanyang katanungan. Mga kapobre, marami pong kasagutan dyan. Unang kasagutan, depende. Depende po kasi depende sa sitwasyon. Halimbawa sa isang barangay, wala ka namang pira na ibibigay pero yung barangay nyo ay halos kayo ang nagmamayari ng lupa na kinatitirikan ng mga kabahayan, ay matik yun kahit hindi kayo magbigay ng pira panahon sa halalan, ay sigurado ibubuto ka ng iyong mga kababayan dahil mayroon po silang tinatawag nating utang na loob dahil sa pagtira nila sa inyong lupa, lalo na pag hindi kayo nagparinta sa lupa. So magiging utang na loob na rin nila sa inyo, kaya matik yan, bubuto yan. Pangalawa nating kasagutan ay suntok sa buwan. Suntok sa buwan kasi po alam naman natin ang kalakaran sa halalan ngayon. Ngayon po ay pira na po ang pinag-usapan. Kung wala kang pira panahon sa halalan, ligwa ka. At yan po ay experience ko na. At karamihan sa barangay ay talagang yun na ang kalakaran. Kailangan talagang magbigay ka kahit kunti, dahil pag hindi ka nagbibigay ay lugi ka doon sa mga katunggali mo na nagbibigay. Mas maganda ang ugali mo, at higit sa lahat mayroon kang pira. Dahil pag ugali lang ang iyong pinairal, wala kang pira, suntok sa buwan yan kung mananalo ka. Pero mayroon namang nagsasabi na nanalo daw sila kahit hindi sila nagbibigay. Well, congrats at good for you kaibigan, dahil mas pinili ng tao na ibuto ka kahit wala kang pira. Pero in realidad mga kapobre, hindi na po, wala na po yan ngayon. Siguro nung araw, dahil nasabi ko na to sa inyo dati sa aking nakaraang mga vlog, na yung tatay ko po ay 24 years na naging barangay kapitan sa aming barangay. At tandang-tanda ko po dati na pag panahon ng halalan, panahon ng eleksyon sa barangay, ay wala pong pira na ibinibigay. Kundi ang ginagawa lang ay magluluto. Tanda ko pa na yung malalaking sardinas, yung salmon tawag dito sa amin, tsaka miki, ang pinagluluto nila papa. At bago at pagkatapos bumuto ang mga tao, ay doon sila kakain sa aming bahay. So yun lang ang natatandaan ko. Wala pong pira na involved dahil hindi pa po uso ang pira noon. So ngayon po, realidad, real talk, pira-pira na po ang eleksyon. Hindi ka talaga mananalo pag hindi ka nagbigay ng pira mga kapobre.
Maliban na lang doon sa sinasabi ko na kung hawak nyo ang halos na lupa sa isang barangay na kinatitirikan ng mga kabahayan ng inyong mga kababayan, ay posible po, malaking posibilidad na kahit hindi kayo nagbigay ay mananalo kayo. Kaya payo ko sa ating mga kaibigan na nagbabalak papasok sa politika, kailangan nyong ihanda ang inyong mga sarili. Higit sa lahat, ihanda nyo ang inyong pinansyal na kapasidad. Marami pong nangyayari, lalo na dito sa amin, na pagkatapos ng halalan ay nanghihinayang yung mga tao kung bakit si Fulano hindi nananalo. Napaka-aktibo pa naman sa barangay. Mayroon namang nagsasabi na kung nagbigay lang sana si Fulano ay mananalo. O, tingnan mo si Fulana, kahit walang ginagawang matino sa barangay, pero nagpamunmod ng maraming pira. Ayan, nanalo sa eleksyon. So yun po ang realidad, mga kapobre. Hindi na po natin maialis yan. Nasanay na po ang ating mga botante na mayroon pong tinatawag nilang palaman panahon sa eleksyon. Yung iba nga, pero hindi natin nila lahat, ay ginagawa na pong highest bidder. Kung sino yung malaki na binibigay, ay doon ang kanilang mga boto. Yan po ang nakakalungkot at nakakadismaya na katotohanan, mga kapobre. Pero pwede ka namang sumubok kahit walang pera. Gawin mo lang yung tinatawag nilang stepping stone. Pwede ka tatakbo, hindi ka magbibigay ng pera, pero kailangan mong pag-aralan ang nagiging boto mo. Para sa susunod na eleksyon, ay alam mo na ang diskarte. Mga kapobre, mayroon akong kaibigan dito. Magaling na tao at aktibo sa barangay. Noong panahon ng halalan, dati, sabi niya tatakbo daw siya. At yun, binigay ko po ang suporta. Sabi ko lang sa kanya, walang problema. Susuporta ako sa'yo at ang kailangan mo lang maghanda ka ng kaunting pira. Pero ang sagot niya, hindi, testing ko lang to, hindi ako magbibigay. Tingnan ko lang kung ilang boto ang aking makukuha. Basta di ako magbibigay. So sabi ko naman, ikaw ang bahala. Malay natin yung mga tao makita yung pagkaaktibo mo sa barangay at ibuboto ka nila. So dumating nga ang halalan at dumating ang resulta, at sa kasawiang palad po, ang kaibigan ko ay pang-8. Sayang, kasi 7 lang ang pipiliin. 4 na boto lang ang diferensya sa pang-7 at sa kanya na pang-8 siya. So nanghihinayang po, pero ganong nagkita kami, sabi ko sa kanya, tingnan mo, kung mayroon ka sanang pinalaman ay panigurado panalo ka. Pero tumawa lang siya at sabi niya, sabi ko na nga sa iyo, testing lang. So sa sunod, yun na ang gagawin ko. So yun na nga, to make the story short, hanggang ngayon po ay 3-termer barangay kagawad na po siya. Dahil mayroon na po siyang natutunang aral. Sa makatuwid, nung dumating ang next halalan, ay nagbibigay na po siya. Yun, panalo. Ngayon, last termer na. So yan po ang true to life story po. Yan po ang aking karanasan at yan po ang aking eksperyensya. So naging barangay kagawad tayo, nagbibigay po tayo. Hindi man kalakihan, pero at least mayroong pang depensa. Kung tinatawag namin dito sa Bisaya, depensa sa 5 purse. Pag wala kang depensa kasi, wala, mga muti ka talaga. So hanggang naging barangay chairman po tayo dito, yan po, realidad. Hindi talaga may iwasan yan. Pira-pira po. Dapat mayroon kang pira na pang depensa. So yan po ang ating quick update. Kwentuhan lang to, mga kapobre, habang hinihintay natin yung mga bagong announcement ng Comelec at DILG. So ito po ang inyong Kap John Official. Please subscribe, please support,
Bye-bye and God bless us all.